speaking of Batang Quiapo, ano pa yung aabangan? No? Naku Masyadong po! excited itong book 2. Marami po. Napakalaking factor yung pagpasok ng bagong cast ngayon, lalong-lalo na si Maris. Napakalaking tulong na binibigay niya sa amin, yung siya nakakapagpalight sa buong, namin, sa buong set, sa mga characters, panibagong kwento, panibagong mga revelation. Siyempre po, yung big action talaga lagi namin na yung mga tao na hindi ma-disappoint. Talagang kinakarir namin ang bawat episode na pinapalabas namin, at I'm sure nakikita naman ng mga tao. Trending yung yung nakaangkas siya sa motor. Pag napanood nyo yun, kung gaano kaganda yung eksenang yun, talagang grabe ako, bilib na bilib ako kay Maris sa tapang niya, sa lakas ng loob, sa yung pagiging game niya na ang sarap makatrabaho. Napaka-professional na artista. Kaya sabi ko nga, alam mo, biruin mo yung tinalon niyang gano'n sa balkonahe. Third floor yun. Walang yun? Walang... Siyempre may mga yun, pero sabi ko nga, hindi basta-basta gagawin yun ng isang artista o Pero siya, sabi ko, yung dedikasyon niya, grabe. Tapos yung suot niya doon, nakita niyo kung gano'n siya ganda. Siya yun, idea niya yun. Ako sabi ko nga, bilang producer and director, kami nakasuporta sa kanya. Kasi sabi ko nga, kung saan siya magaling, yun ang ibigay natin sa kanya. Kasi doon siya mag-shine di ba? Kaya nakakatuwa kasi yung bagong cast, yung pagtutulong-tulong ng mga actors, mas lalo pa napapaganda yung show dahil sa madami. Honestly, nung ginawa namin siya, hindi take 3 days namin siya ginawa. Kumbaga kasi, ang laki. Kasi nakita nyo sa teaser, ganun lang. Siyempre, nung sinut na namin yun talaga, sabi ko, tinirit namin siya para siyang pinagalong pelikula sa commercial. Talagang kinarir namin. Sabi ko nga, talagang ginastusan. Talagang sabi ko nga, day pa natin gumagawa ng pelikula, sabi ko. Pero sabi ko, to introduce, di ba? Para gawin yung ng karakter. Para maramdaman din ni Maris na parang, uy, talagang talagang pinag-iisipan, pinaghahandaan, talagang ginagastusan nila yung bawat eksena. Wala namang aksidente. Hindi pa, kasi sabi niya, natatawa nga ako kay Maris kasi sabi niya, napakaseryoso ng mga tao sa Batang Quiapo. Eh sinasabi ko nga sa kanya, lahat naman, sabi ko, fan, pag nagkukwentuhan, small talk, pero lahat nakatutok sa trabaho. Kasi yun yung ambience, yun yung kultura nung kasi lahat ng mga katrabaho namin, mga veteran actors. Nakakahiya kung nandun ka sa set para maglaro-laro. Kaya doon parang yung alam mo yun, naka-attentive, yung competition nandun na, kasi lahat ng mga ka-eksena mo, napakahusay. Hindi ka po pwede doon na parang, hindi mo alam yung gagawin mo o mahina ka. Talagang, sabi ko nga, kung ba't yung mga baguang artista rin, masarap doon mapabilang. Bakit? Kasi natututo sila. Natututo silang lumaban, natututo silang makipagsabayan sa mga veteran actors. Thanks ko. Salamat! Thank you so much! Thank you. Yung kay Maris, kasi parang kinuwento niya na parang naiyak daw siya after nung eksena nila kay Baron. Na ano mo ba siya, na anong sinabi mo sa kanya, na pacify mo ba siya? Naiyak? Honestly, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi si Baron saka si Maris, definitely magkatrabaho nila sa Incognito. And then after that scene, sabi ko, sobrang lang okay. Wala kaming nakita na nagka-problema or naiyak. Para kasi siguro sa action, sa I think kung naiyak, because hindi ko ito hindi dahil sa project. Kasi sobrang ganda ng eksena nila. Sobrang galing ni Baron. As in talagang nakakatuwa. And then I'm sure sinasabi niyang naiyak. Yung overall yan na yun. Kasi after that, nung eksena ni Baron, yung tumalon siya dun sa balkonahe. Sobrang ganda kasi talaga ng eksena niya. Kaya nga sabi ko, nung nilagay namin sa trailer, sabi ko wag lahat. Kasi sabi ko gano'n na, sabi ko, I'm sure, sabi ko, ito yung isa sa mga aabangan ng mga tao. Kasi talagang nakakabilib ang tapang ni Maris. Talagang yung buong-buo siya bilang actress na gagawin ko to para sa kagaganda ng eksena at kagaganda ng show. Napakahusay niyang artista. Wala namang aksidente ko? Wala naman. Pero sabi ko nga, sa totoo lang, sa isang pagkakamali, talagang delikado talaga. Kasi which is, yun naman talaga ang nature ng action. Lahat kami, kahit si Maris nagkasugat-sugat Sabi ko ganun, talagang pinakita ko nga sa kanya lahat ng peklat ko Sabi ko, pag gumawa ka ng action, sabi ko, yun ang kakibat, di mo maiiwasan. Kaya sabi ko nga dati, sabi ko, akala ko ang action, suntukan, fight scene, ganun lang. Hindi. Kasi ngayon, pag gumawa ka ng action, may drama, may romance, may comedy. Plus yung action pa. Sabi ko, ang hirap mong i-combine lahat ng elements na yun. Kaya nakaka-proud ngayon na ang dami nang gumagawa ng action na ibig sabihin, nabubuhay. Kasi dati, di ba, dumating yung time na nung sinasabi nila, wala na, patay na yung mga action movies, ganyan. Tapos maraming mga stuntman na nawalan ng trabaho. Ngayon, unti-unti, nakikita natin, halos lahat ng mga soap opera, nagkakaroon na ng mga action elements, kahit drama, nagkakaroon na rin ng action. Ibig sabihin, maraming nabibigyan ng hanap buhay ng trabaho. Nabubuhay yung industriya natin.
Thank you! Thank you. Thank you, Marines. Maraming parang nagbigay ng komento ng mga artista tungkol doon sa nangyari sa bansa. Parang ikaw yata hindi masyado daw nakitaan ng parang ganon. Anong Sabi ko kasi, masasabi mo? alam mo, ang tao, may iba-ibang pamamaraan na pakikipaglaban. Hindi ko kailangan pumunta doon sa kali para makipagbatuan, makipagsakitan. Kasi kung mapapanood mo ang Batang Quiapo, kumbaga, yun yung ano ko yun yung ground ko yun yung playground ko. Kumbaga, kung paano ko i-educate or paano ko makakatulong o makakaambag sa mga Pilipino, ito yung gagamitin elemento. Hindi ko kailangan makipagsigaw na makipag-away sa kalye. Ako, sabi ko nga, ito yung pamamaraan ko sa pagkukwento, sa pagpapakita, sa pagtuturo sa mga tao kung paano nag-iisip, kung paano ginagawa yung mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa, paano nag-iisip yung mga politician, di ba? Sabi ko nga, ang paggawa ng pelikula o teleserye, sinasalamin natin doon sa toong buhay. Which is, sabi ko nga, sa pamamagitan na to, sabi ko sa paggawa ng kanta, ng music, di ba, ng teleserye namin sa Batang Quiapo, I'm sure, sabi ko nga, maraming mga tao na nagigising. Yun yung contribution namin, ng buong cast, ng lahat ng mga artista, na mabigyan ng tamang knowledge kung ano man yung nangyari sa ating bansa. Like ko nga sinasabi na dapat pinagmamalaki natin yung kultura natin bilang Pilipino. Which is, sabi ko nga, from probinsyano to Batang Quiapo, and then sa halos lahat ng mga indie films sa ginawa ko, sabi ko, malapit yung pelikula dun. Kaya medyo, kumbaga, alam na alam ko yung ng character ni Tito Joel, ni Mario Maghari, dun sa OTJ. Kaya yung preparation, sabi ko nga, kahit bukas tayo mag-shooting, sabi ko, alam ko siya. Kumbaga, hindi ako mawawala o maliligaw dun sa character. Marami ng excited dun sa casting nyo, no? Mapapasama ba si Julia dito sa Yun pelikula ang to? hindi pa namin napapinal, pero sinabi ko kasi talaga na dapat casting pa lang, alam mo yung, kumbaga, yung hindi pa nakikita o hindi pa na-experience sa mga tao na magkita-kita o magsama-sama. Kasi ganun ako pag nagka-casting ako sa mga proyektong ginagawa ko. Gusto ko casting pa lang, yung interest ng tao nandun na. Yung alam mo na hindi mo to basta-basta mapapanood sa mga teleserye o sa mga series. Lalong-lalo na ito, pelikula to eh. Syempre mga tao, gusto ko yung ibabayad nila, masisigurado natin na masusulit yung ibabayad nila sa sinihan. Ako, ang dami na pong pelikula tungkol sa mga bayani natin, tulad Quezon na ng Luna. So, ngayon po ba yung tamang panahon na para mas maparami pa po ito? Oo, kasi ako, natutuwa ako sa success ng Quezon. Kasi talagang dapat binubunitaan natin eh. Kasi lalong-lalo na ngayon, di ba dapat lahat ng mga bata alam yun, pinag-aaralan sa eskwelahan yun, yung history natin, yung kultura natin, which is yun na nakakalimutan ng mga Pilipino, kung ano tayo bilang Pilipino. At kailangan para malaman natin yun, dapat alam natin history, kung saan tayo nagsimula, sino yung mga bayani natin. At lalong-lalo na ngayon, pag ginano natin ngayon sa nangyayari sa politics ngayon, pag inungkat natin o inaral natin, nung araw pa ganyan na. Kaya yung sinasabi ko kanina na parang siguro sabi ko yung pagkakaisa, yung unity, yung pagtutulungan at pagsusuportahan ng mga Pilipino, yun ang unang-unang kailangan nating lahat ngayon para mapanalo natin itong laban na to na pinagdadaanan ng buong Pilipinas.